So, ang isang challenge, pinaka-challenging part ng isang pagiging kindergarten teacher is tuwing pasukan. Yes, kapag na-overcome mo yan, yung first day of school hanggang mga ilang months, kapalagay na sabihin natin mga 2 months to 3 months, na-overcome mo na yan, na-manage mo na sila ng maigi, congratulations. Hindi ibig sabihin na hindi ka effective na teacher kapag may mga bata na umiiyak sa first day of school. Normal lang yun mga besh. Ang hindi normal, yung buong school year, hindi mo napatahan yung batang yan. At hindi siya naging komportable sa loob ng inyong silid-aralan. That's not normal, ha? So as long na talagang gumagawa ka ng paraan para makuha mo ang loob ng mga batang yan, very good ka doon, teacher. Pero again, hindi yun in a glimpse of an eye. Hindi ura-urada, nag-a-adjust syempre yung bata na napahiwalay sa kanyang mahal na nanay. Kaya nga sinasabi ko na paulit-ulit, ang pagiging kindergarten teacher dapat may puso, may pagmamahal, at may pag-aaruga, may concern sa bata. Pag wala, pag ginagawa mo lang yan para lang makakomply o makasweldo o makapagturo ka lang, negative. Hindi mo mamimit ang iyong goal. At alam nyo ba, sobrang hirap magturo kapag may aatungal na bata dyan araw-araw sa inyong klase. Sobrang distractive yun para sa ibang mga bata at napaka-unfair sa ibang bata na talagang ready na. Kaya dapat talaga ang mga guro ay strategic, gumagawa ng paraan para ang mga bata ay maging komportable, makuha ang loob at maging masaya sa loob ng silid-aralan. Watch for the next video. Meron pa tayong mga tips para paano maging kindergarten teacher. Thank you so much!